sa lahat ng mga supporters ko at mga taga-subscriber ko, mga ilang buwan na lang paalisin na kami dito sa aming tinitirahan kasi sinunta na ng may-ari ang lupang ito, kaya kami papa ko na yung aming bahay kubo kahit munti ay sari-sari. Yan. Kaya magsasakay ako dyan mga ilang hindi na siguro ako pa ng isang buwan at kalayas na kami dito mga month of August kasi may clearing na sa nakabili ng lupa lang. Ilang taon kaya ako dito nakatira, since 2001. 23 years pala ako nakatira dito. 20 years ako nakatira dito sa lupa ng Zerta Construction Compound, kung saan dito kami nagkakilala ng aking asawa kasi yung asawa ko driver sa Zerta Construction, tapos yung amo niya lalaki anak ng amo ko, kaya dito kami nagkakilala kasi nagalaga ako ng paralitiko na papa ng amo niya, tapos kaming dalawa ang magtulungan dahil mabigat kaming dalawa ang magtulong-tulong ng magbuhat, kaya nagkakilala kami at hanggang nagka-developan. Ayan, dito ako nagkaroon ng pangalawang asawa at hanggang sa ngayon kami pa rin. Marami akong memorable sa lugar na to kasi dito ako nakakita ng mabait at masipag na asawa. Mula sa araw na to, siguro mga ilang linggo na lang malalayasin na kami kasi yung ibang nakatira dito, yung isang anak ng may-ari nito ay nakalipat na sila kasi nakabili na sila ng house and lot. Tapos yung dati kong amo na nakatira dito, wala pang nabiling lupa kaya wala pa kaming malipatan, baka pansamantala makauwi muna kami ng Balilihan kung saan tagaroon ng aking asawa sa may Balilihan kasi malayo pag sa Ubay ako umuwi, kaya sa Balilihan na lang para makapag-sideline pa rin ako ng kahit paano. Yan. Kaya kini-clearing na nila kasi parang i-relocate para makita sa surveyor kung hanggang saan yung ano nila, hanggang saan talaga yung sukat ng kanilang lupa. Ang aking mga okra at sibuyas, yan nilipat pansamantala dito habang wala pa kaming malipatan kasi wala pa kasing lupa yung si Ate Marilo na mabili talaga. Tapos yung limonsito ko, ayan, baka dadalhin ko na lang muna ito sa Balilihan pag mayroon
hiramin namin yan, dalhin namin yung ibang gamit namin doon. Yan. Yan, sisirain din yan yung bodega na yan kung saan dyan nakatira yung amo ko. Ayusin mo na yung sasakyan, yung kulay blue na yan. Pag naayos yan, baka garamin namin yan papunta doong balilihan, dadalhin namin yung ibang gamit namin doon. Yan. Nako, isinakay na ang kahoy. Mga yan, kinuha na yung kahoy, baka mga ilang oras yan yung bahay namin na parang bahay ng ano yan, hindi naman bahay yan, yung bang house lang, parang hindi malayo ang pag-uwi namin sa balilihan. Gigibain na rin yan. Sayang, maganda sana ang memorable ko dito kasi dito ako nagkaroon ng mga sideline kahit pa kunti-kunti. Pag naiipon, makabili rin ng bigas. Yan. Isusunod na yan. Pero hindi pa sa ngayon sa araw na to. At bandar yan. Yan. Sayang yung mga mansagitas yan. Ang dami ng bunga yan. Yan. Tinanim ni Udit yan. Kung hindi nagkaroon ng Udit, hindi kami magkaroon ng mansanitas dyan. Yan. Maya maya susuutin niya ng bakbo yan. Yan. Tatanggalin na yan. Pinapalinis ng nakabili kasi para ma-relocate, para matanaw ng surveyor kung hanggang saan yung kanilang tamang sukat ng lupa sa dati kong amo. Kasi noon pa ito binibenta, nagtrabaho ako dito since 2001, tapos hanggang 2002 yan, parang narinig ko na naibenta hanggang ngayon lang 2024, itong taon lang ito nabili. Kaya pero maliit lang ang clearance nila kasi yung iba bago ka paalisin mga isang taon pa bago ka paalisin. Siyempre hindi madali maghanap ng lupa, tapos pag nakabili ka ng lupa magbabahay ka pa, so matagalan. Pero sila first payment nila parang sa March yata yun, first payment, tapos yung pag nakuha na daw nila ang second payment mga 1 month na lang paalisin na sila dito. Kaya kami wala kaming problema dahil meron naman kayong mauwian sa balilihan. Ang trabaho lang, malayo ang trabaho. Kaya hindi ko pa alam, hindi ko pa alam kung saan talaga kami pumirmi. Kasi malayo pag sa balilihan, araw-araw, tuwing umaga at hapon uuwi ng balilihan. Kasi meron naman silang bahay doon. Wala kasi akong sariling bahay. Inuna ko kasi yung bahay ng anak ko doon sa Ubay, kaya wala kaming sariling bahay, kaya nahihirapan ako sa kalisod. Hindi ko alam kung mamimirmi ba kami sa anong balilihan. Kasi pag nandoon din naman ang hirap doon ng tubig. Nako. Hanggang sa ngayon wala talagang tubig yung bahay ng biyanan ko. Pero yung iba mayroon. Pero marami sila doon ang walang tubig doon sa may barangay Dorol, Balilihan. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kaya yan, binibidyo ko na lang itong aming bahay kubo para naman meron akong maalaala pag namimiss ko. Pag namimiss ko yung bahay na yan, bahay kubo na yan, yan, panoorin ko na lang sa aking vlog. Kasi yan, kawawa si kami, mahirap pala pag nawalan ka ng pansamantalang tinutulugan tapos wala kang sariling bahay kasi wala kang mauuwian. Kasi ang memorable sa buhay ko yung lugar na to. Nililinis na nila.
pagkatapos niyan, pag nakuha na nila ang last second payment, wala na. Uwi na kami. Kung saan kami uuwi, hindi ko pa alam. Yan, okay? At sa lahat ng aking mga taga-supporter, maraming salamat po. At yan. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami Okay Ganda, paki-like, share, and comment, and subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload na video. Bye-bye! I love you all, and bye-bye sa aking bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Ayan. Kahit yan lang po ang aming tinitirahan, masaya na ako kasi hindi kami nagre-renta. Yung binabayaran lang namin dito, yung sa kuryente. Tapos yung pagre-renta wala. Mga ilang taon din kami naging libre sa rentahan. Kahit ganyan lang yan, pag nag-ulan, tumutulo yan sa loob. Pero masaya na ako sa bahay kubo na yan. Masaya ang aking alaala sa bahay kubo na yan. Nadaanan na yan ng lindol at nadaanan na riyan ng bagyong Odette, pero nanatili pa rin siyang nakatayo. Ayan, kasi mayroong taga-bantay sa amin dyan, yung aking mga pinulot na mga santo. Ayan. Bye-bye bahay kubo, kahit munti, masaya kami nakatira sa inyo. At maraming salamat po sa may-ari ng lupa at kami nakatira ng libre. At bye-bye. Gilan talaga naman, malaki na ang kanilang hindi na mapipigilan. Ayan, malaki na ang kanilang natapos ng pagbabakho. Ayan, malaki na ang kanilang nalinis. Ayan, mula dyan sa may bahay kubo namin, dyan papunta dyan, at dyan nasa taas na sila. Malapit na silang matapos. Ayan, malaki na ang kanilang nalinis. Pero nawala yung isang manok namin, siguro nagulat sa bako ng pagdating, kaya lumipad ng medyo malayo ang nalipad. At ako'y magpaalam na muna dito sa libing ng aking tiger. Ayan, dito banda yun si tiger. Ayan. Hi tiger, iiwan ka na namin dito kasi yan, paalisin na kami dito sa ating tinitirahan dati. At yan, dito banda si tiger nakalibing dyan. Kaya yan, magpapaalam ako sa iyo tiger, na iiwanan ka na namin dito kasi hindi ka na maaring dalhin namin kasi nasa ilalim ka na ng lupa, nakalibing. Kaya paalam na tiger, iwanan na kita dito. Ayan, malaki-laki na ang kanilang natapos. Ayan, mayroon ng bahay makikita sa ibabaw, kasalukuyan pang nagbabakho. Ayan, oh. Ayan, binabali na ang mga puno. Yan, wala na kami, hindi na talaga mapipigilan kami makalayas na. Wala sa araw na to, mga ilang araw na lang, wala nang pag-asa. At kami aalis na, at kami iiwanan na namin si tiger dyan sa puno ng saging. Tabi sa puno ng saging si tiger, ang aking alagang mabait at matalinong aso. Ayan, wala na, okay na lang. Yan, sa lugar na to marami akong mga memories, mga alaala na maganda, at mayroon ding hindi maganda. Pero mas marami ang maganda, iisa lang ang hindi maganda, pero mas marami talaga ang maganda. At yung punong mangga na yan, sisirain na yan at tutumbahin na yan. Okay, bye, I love you all.